nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ko ito sa inyo. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Malinaw pa naman po ang boses ko, no? Medyo malat lang, pero sana po maintindihan pa, no, yung aking boses. Sa pagpapatuloy po, no, bago yung bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Juan, kung babalikan natin ang konti, nung Biyernes ay sa ilang pirasong tinapay at isda ay napakain ni Jesus ang napakaraming tao, higit 5,000 tao, no, gamit lamang yung kakapirasong mga tinapay at isda. Kaya dahil doon, sabi po dito, hinanap ng mga tao si Jesus. Sinundan siya kahit doon sa kabilang ibayo, sumakay sila ng bangka, talagang nag-effort no, na masundan si Jesus, na makapalapit kay Jesus. Pero nilinaw ni Jesus yung kanila pong motivation. Bakit nyo ako hinahanap? Dahil ba nakakain kayo ng tinapay? Dahil ba nabusog kayo? Kaya nyo ako hinahanap? Kasi yung pagpapakain ay isang palatandaan na si Jesus ang Mesiyas. So, alin ba sa dalawa? Inahanap ba nila si Jesus dahil kinikilala at nakilala nila na ito nga yung pangako ng Diyos, ito nga yung Mesiyas? O inahanap ba nila si Jesus dahil mayroong libreng tinapay? May paayuda. Kapag sumama ka kay Jesus, hindi mo na kinakailangang magtrabaho. Kasi pwede palang makagawa ng tinapay si Jesus. Kaya sinusundan nila. May kapangyarihan si Jesus. Kaya ngayon, sabi ko kanina, nililinaw ni Jesus ang kanilang relasyon. Nililinaw ni Jesus, ano bang status natin? Hinahanap niyo ba ako dahil kilala niyo ako? O hinahanap niyo ako dahil mayroong kayong kailangan? Sa minsan, no, yung sa lingwahe ng mga henerasyon ngayon,
ano bang madalas na pinapasok ng mga kabataan o kung sino man, no? Meron tayong tinatawag na friends with benefits. Kaibigan kita dahil meron akong nakukuha sa iyo. Pag wala na akong makuha sa iyo, iiwanan na kita. Kaibigan kita kasi may napapala ako sa iyo. Kaya nga, ang tunay na kaibigan, ang tunay na relasyon na susubok at talagang susubukin sa mga panahon na ikaw ay walang-wala na, diyan lilitaw, diyan mo makikita sino ang mananatili. Sino ang nanatili? Yun ang tunay mong kaibigan. Hindi lang sa panahon na ikaw ay sagana, hindi lang sa panahon na ikaw ay nakakapanlibre. Kasi kung sino talaga yung nanlilibre, sino yung mayroon, yan yung maraming taong nakapaligid sa kanya. Pero ganun ba tayo? Tayo mismo, no? Ganun ba tayo? Kaya tayo lumalapit sa isang tao kasi mayroon tayong mapapala, mayroon tayong makukuha. Hindi dahil sa tanggap mo yung taong to, hindi dahil kinikilala mo yung taong ito, hindi dahil sa kung anong may bibigay niya, kundi dahil tanggap mo siya, period. Mayroon man siya o wala, tanggap mo siya. At mahirap po yung dahil lang sa material na bagay. Yung bang nagsimula ang inyong relasyon dahil sa mayroon kayong benefits na nakukuha sa isa't isa. Yung kadalasan po, no, kapag naalala ko lang po, no, kapag panahon ng eleksyon, di ba? Lahat sila kaibigan mo eh. Pero pagkatapos, wala na. Kasi nakuha na kung ano ang kailangan sa iyo. Kaya ngayon, sa sitwasyon natin, no, na siguro naman nabalitaan nyo, bakit walang pasok ngayong araw na ito mga estudyante? Bukod sa mainit. Dahil may strike. Sino yung mga nag-i-strike? Yung mga jeepney drivers. Ito yung dating nilapitan. No, ngayon, wala silang malapitan para sila ay matulungan na makapagpasada o kung anumang tulong. Dahil ang solusyon, i-phase out sila. Tanggalin sila sa kalye. Nang walang kung anumang malinaw na solusyon para sa kanilang pangangailangan. Mas lalo na, no, sana po linawin natin ang ating relasyon sa Diyos. Lumalapit ba tayo sa Diyos dahil may kailangan tayo o sadyang kailangan natin ng Diyos para sa buhay natin? Linawin natin mabuti. O ano man ang status natin sa Kanya, ano man ang nilalagay nyo sa mga social media account ninyo, status, in relationship, complicated, linawin natin. Kasi hanggat hindi natin nalilinaw kung ano ang label na mayroon tayo sa Diyos, magiging malabo talaga ang ating ugnayan sa Kanya. Pero para sa Diyos, malinaw kung sino tayo para sa Kanya. Kaya kahit na sa panahon na tayo ay mabait, tanggap niya tayo. Sa panahon na tayo ay nagiging mahina at nakakagawa ng kasalanan, lalong-lalo na hindi niya tayo iiwan. Ganon ang relasyon ng Diyos sa atin. Amen?